po ang Friends for Life Music Ministry, mga kapatid, for 23 years. Ganito po kami karami dati. Ang Friends for Life ay grupo ng mga inspirational soloist na pinagsama-sama na ang mithiin ay magpalaganap ng mabuting balita sa pamamagitan ng musika at encourage ang lahat para sa gawain ng Panginoon. Ito naman po ang sample ng aming track, Giving. Ayan, ito po ay sa Hong Kong. Ayan po, ang ating mga kababayan na Filipino. Ito po ay Chinese. Ayan. At ito naman po ay yung ginanap na Home Impact sa Taguig City po ito, noong October 14, 2023. At ito po noong July 11, 2010, nung kami po ay nasa Mangaldan, Pangasinan, kami po ay magsa-serenade ng time na yan. Meron po kaming nadaanan isang matanda sa kubo at siya po ay hindi na nakakalakad at siya po ay may sakit. At sabi niya siguro malapit na siyang mamatay. Siya, ang ginawa po namin, siya po ay aming inawitan at ipinanalangin. At after 2 years, kami po ay bumalik ng Pangasinan. Noong April 19, 2012, ay may matandang babaeng lumapit sa amin, mga kapatid. At tawag nito, sabi niya, kilala niyo pa ako? Ako yung matanda na pinag-pray niyo doon sa kubo. Salamat sa inyong prayer at ako'y magaling na. Ito naman po ang sample ng aming prison ministry. Ito po ay sa Makati City Jail. Ito po ay sa pangunguna ni Pastor Albert D. Kung makikita nyo, ganyan yung baptism doon. Swerte yung unang lulubog. Malinis pa ang tubig. Kung wala po kaming pastor na kasama, kami na rin po ang nagme-message. Ito ang aming media ministry. May Facebook Live po ang grupo, may TikTok Live, at naging kabahagi po kami ng Adventist World Radio Manila, mga kapatid. Ito po ay sa AWR sa Isabela. Alicia Isabela. Ito naman po ay sa Hope Channel sa Cagayan de Oro City. Madalas po kami mag-lead ng Sabbath service tulad po ng ginagawa namin ngayon. At it doesn't matter kung ano po ang aming sakyan, mga kapatid. Madalas po kami sa likod lang ng pick-up. At kami po ay nagta-travel kahit saan sa iba't ibang lugar. Ito po yung sample na aming mga ibang narating na lugar. Ito po ay kumakanta ng mga sad occasions and of course sa mga masasayang okasyon, mga kapatid. Yan po ay sa Cagayan de Oro City. Ito po ay sa Dumaguete City, Dumangas, Iloilo City, Candabok, Siquijor, Huban, Sorsogon, San Ildefonso, Bulacan. Ito po yung mga sample na aming narating. Yung iba po, Lipa, Batangas City, Southern Mindanao Mission, General Santos, Kawayan, Isabela. Baka ang probinsya ninyo, mga kapatid, San Felipe, Tarlac City, narating na namin. Dinalupihan, Bataan, Balibago, Angeles City, Central Church, Cagayan de Oro City, Bagong Taas, Bukidnon, CPUC, Cebu, Kapatagan, Lanao del Norte, Miller Church, Cebu City, Rojas Oriental, Mindoro, Panaon, Misamis Occidental, Simara, Romblon, Santa Maria, Laguna, Buso-Buso, Laurel, Batangas, Norsagaray, Bulacan, Nabal SDA Church, Biliran, Chinese Filipino Church, Cebu City, Mabini SDA Church, Valladolid, Negros Occidental, Anda, Pangasinan. Yan, sa Anda, Pangasinan po yan. Ang sumunod ay Sabang, Nabal, Biliran, Tacloban, Limasawa Island. At madalas po, pag sumasakay kami ng mga malalaking barko tulad ng Tugo, nanghihinayang kami sa mga time na wala kaming ginagawa. Kaya kinakausap po namin ang manager ng barko na i-allow kami na mag-concert sa loob ng barko. Nung una po ay nag-aalangan kami dahil nagiinuman ng mga audience, pero nung aming nasimulan at naging successful, ay tinuloy-tuloy na namin ito, mga kapatid. We even experienced leading the Sabbath program sa loob ng barko. Amen, mga igsoon.
Amen. Amen. At ito rin po ang mga ministry namin sa iba't ibang religion tulad ng Alliance Church sa Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. At ito naman po ang aming ministry sa mga Baptist brethren natin sa Bogo, Cebu. at of course sa Foursquare Churches sa Oriental Mindoro, mga kapatid. Ganito sila, nagsasayaw sa loob ng church. Pero kami ay di naman tayo nasanay dyan, nakatayo lang. Palakpak. Noong 2011, na-meet namin ang isang politician sa Mindoro. Siya po'y born again. Natuwa siya sa grupo, mga kapatid, at inikot niya kami sa mga born again friends. Nagsosolicit, sineserenade namin sila. At palagi niya kaming ini-invite sa Mindoro, kumanta ng kulungan, birthday, patay, iba't ibang simbahan. And noong 2018, he was reinstated as the Vice Mayor of Rojas, Mindoro. At nagulat kami, mga kapatid, dahil siya ay nagpabaptize as a Seventh-day Adventist. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. And we were there to witness his conversion. At kami rin po ay umaawit sa mga malls. Katulad po nito sa Robinson, Isabela. Ang sumunod ay sa Cebu, SM Malls. At hindi lang sa mall mga kumakanta ang grupong ito, pati rin po sa palengke, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay mahiyain, ay hindi ka tatagal sa grupong ito talaga. Yeah. At habang namamalengke ang mga tao, tuloy-tuloy ang awitan ng grupo. At habang nagtatadtad ng karne at isda, mga kapatid, ito naman po ay sa Kabasalan, Zamboanga, Sibugay, ay tuloy-tuloy ang pag-aawit ng Friends for Life kahit walang microphone. Ang simbahan na ito ay napakaganda, ngunit pagpasok nyo po sa loob ay nakatakip na mga upuan at puro ipot na ng ibon ng pulpito, mga kapatid, dahil wala na pong nagsisimba. Sa tulong po ni Pastor Paildog and Friends for Life, sa udyok ng banal na Espiritu ay marami na ulit ang nagsimba. At ito naman po ay sa Pinamalayan, Oriental Mindoro, at sa pangunguna ng Share Him. Gabi-gabi, ito pong dalawang mag-asawa na magkatabi ay gabi-gabi pong dumarating at sila po ay hindi nag-a-absent. Ngunit nung gabing nanawagan ng pastor, sila po ay hindi lumapit. Kaya ang ginawa po namin, sila po ay aming dinalaw sa kanilang lugar at sinerenade. Pinag-pray at nakipag-banding kami, mga kapatid. At on the last night of the crusade, nagulat kami sa kanilang decision na sila ay tumayo at handa nang tanggapin ng ating Panginoon. Sila po ay nabaptized kasama ang 500 souls, mga kapatid. At sila ngayon ay mga haligi na rin ng kanilang iglesia sa Oriental Mindoro. Ang babae pong ito ay hindi Adventist. Siya po ay naimbitahan manood ng Friends for Life. Natuwa po siya at na-inspire sa mga awit, nagpa-Bible study, at ngayon po ay active Adventist na po sa Pangasinan. At ito naman po ay si Ma'am Ruth Magdato at Ma'am Myrna Wolfin na siyang tumulong sa amin upang kami po ay makarating ng Bangkok, Thailand. At nung time po na yon ay nagbaha sa Thailand at kami po ay nakadalaw sa kanilang mga evacuation center. Kami po ay umawit doon at sila rin po ay aming ipinanalangin. At kami rin po ay nagkaroon ng opportunity na makadalaw sa kulungan ng mga kabataan sa Thailand. Ito po, sila ay aming tinuruang umawit. Kwentuhan about Jesus at pinag-pray natin. At doon din sa Thailand, mga kapatid, ay we had the opportunity na makadalaw sa isang taong hindi naniniwala sa Diyos, but He allowed us to pray and sing for Him. At ito naman po ay elementary school sa Thailand na merong more than 5,000 students. Yan, kami po ay namigay ng babasahin dito na naglalarawan sa buhay ni Jesus Christ na nakatranslate na po sa Thai. Ang nakakalungkot lang, kulang po yung aming dalang babasahin. Kaya kung makikita nyo, marami pang nagtataas ng kamay na hindi nabigyan. Na parang sinasabi na gusto ko rin makilala si Jesus, pahingi niyan, pero wala na po kaming maibigay, mga kapatid.
At kami po ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-serenade ng mga Pakistani refugees sa Bangkok, Thailand sa pangunguna ni Pastor Mantalaba. And from Bangkok, mga kapatid, dumiretso po kami ng Rayong, kung saan na-meet namin ang mga bata na mayroong HIV dahil ang kanilang mga parents ay may AIDS. Kaya nung sila po ay pinanganak ay positive sila sa HIV. At ito naman po ay sa Malaysia noong 2015. Yan po yung mga old members. At pagkatapos po ay dumiretso kami na Hong Kong. Yung pong babaeng nasa likod ay hindi po kami kakilala. Nakikita lang yung aming CDs. Siya po yung tumulong na kami po ay makadalaw sa iba't ibang iglesia doon sa Hong Kong. At ito po yung Taipo Valley Church. Yung pong susunod. At Taipo Church. Ang sumunod ay Happy Valley Church. Ito po. At weekdays po ay pinapasyal kami ng ating mga kababayan. Double purpose na rin po. Habang namamasyal ay sineserenade namin ang mga nasa park. Pinagpipray sila mga kapatid at talaga naman pong na-appreciate nila ang ganito. At kami rin po ay dumiretso na Macau. Kami rin po ay nakadalaw sa Taipa Church. Ito po ay Adventist Church. At ang Samyuk School. Adventist school doon. We're in almost every day in nag-room-to-room concert mga kapatid. At nagkaroon kami ng chance na makapag-inspire sa Born Again Fellowship doon sa Macau mga kapatid. At napaka-appreciative ng mga kapatid natin ito. Noong August 1, 2014, nag-decide kami na mag-join sa 1,000 Missionary Movement. At kami po ang hinirang ng kauna-unahang official singing group ng 1,000 Pero kami po ay nagtapos noong July 18 and we are now back sa aming Friends for Life Ministry. At ito naman po ay 10-day crusade sa Hamtic Antique noong 2010. At 10 araw din sa Libacao, Aklan. And this series of crusades produced around 700 souls for Christ. Amen, mga kapatid. Amen. Amen. At ito naman po ay sa Tugigaraw noong February 2023. This year. At noong July, habang bumabagyo, kami po ay nasa Anda, Pangasinan. July ito po ay 21 crusade din doon. To 29. At ito naman po ang crusade kung saan nabaptize ang aming soundman na si Brother Ronel Mirandilla. Ito po sa Bagong Bayan, Taguig, mga kapatid. At ang second to the last namin isi-share sa inyo, we were in Matutong View Academy sa South Cotabato. Nagkaroon ng revival crusade si Pastor Eugene de la Peña. Kami po ang kanyang mga singers. Nagkaroon ng baptism nung Friday noon. At sabi niya pagkagabi, huwag niyo munang i-drain ng tubig dahil uulitin ko ang altar call. Mas marami pa po yata ang nag-decide nung gabi. Yung tumatayo na yan mga kapatid, ay diretso na yan sa baptistry. And there were 2 baptisms in one day mga kapatid. At ito naman po ang isa sa hindi namin malilimutan. Noong 2015 sa pangunguna ni Pastor Joe Galabit. Yung babae po ay Adventist, ang lalaki po ay hindi. Tuwing magsisimba po ang babae ay lagi siyang pinipersecute ng kanyang asawa. For 28 years nananalangin siya na, Lord, sana mag-Adventist na ang asawa ko. After how many Bible study and crusades, ay finally tinanggap ng kanyang asawa ang Panginoon na tagapagligtas. Kami po nag-video niyan, sa tabi lang kami niyan, kaya dinig namin yung lakas ng iyak ng babae sa sobrang tuwa, sa sobrang saya. Pero mo 28 years. At minsan tumawag sa amin yung babae, kinikwento niya na active sa church ang kanyang asawa. We chose not to have permanent jobs in order to prioritize the ministry. The Lord has sustained our group for 23 years now. At kami po ay nakapag-lead na ng 1,448 praise and worship programs in the Philippines and other countries. And we are determined to continue until Jesus comes. Amen.